Sabi niya, Dabawenyo ako, di nila maintindihan di safe ang Davao kasi kailangan pa ng 24 hours checkpoint. Kung safe yan, di na kailangan mga yan. Yun ang logic. Hindi kasi sila maintindihan niyan eh. Kasi totoo lang, alam mo yung DDS na equate na siya sa pagiging bobo eh. Totoo lang, pag sinabing DDS siya, lalong-lalo yung mga taga Davao galing, no? Pag sinabi mong DDS, talagang bobo eh. Totoo lang, mga uto-uto, bobo, walang pinag-aralan, mga slap, umaasa sa gobyerno, naka four-piece, mga DDS, ganyan, marami talaga eh. Totoo lang, galit na galit sila sa mga kakamping, sa mga loyalista, sa mga ibang kulay, galit na galit sila, pero sila ang nagsimula ng kulay eh. Sila nagsimula ng division ng Pilipinas, yung mga DDS yan eh. Oh, DDS kami ha. Kami lang ano ha, kami lang maliligtas papunta sa langit. Ay iba pala yung religion pala yon. DDS, mga bobo, mga inutil, yan ang equation yan. Hindi talaga lang maintindihan yung logic na yan, unfortunately, no? Sabihin nyo naman, Doc, masyado akong prejudice sa mga DDS, eh. Totoo naman kasi. Ang tinitira ko dito, hindi naman yung pagiging DDS, kundi pagiging bobo ninyo, maraming talagang bobo sa inyo, eh. Kita mo, Diyos si Duterte. Diba? Ano religion nyo? Religion ni Kibuloy. Ano ba si Kibuloy? Child human trafficker. Lahat na nakikibuloy eh. Magnanakaw, manguuto, scammer. Na, naniniwala kayo na son of God yan? Gago ba kayo? Alam niyo mga kababayan, although hindi po ako sang-ayon na nagtatawagan po tayo ng BOBO dito sa social media, TANGA, at this point in time, nauunawaan ko na po kung bakit yung mga tao, kagaya ni Dr. Ron, si Dr. Ron po yan sa pagkakaalam ko, ay kung tawagin po ang mga DDS ay BOBO na at TANGA at kung ano-ano pa pong ad hominem or yung mga, alam niyo yun, na talaga namang pong siguro sa tindi ng galit no at pagkainis sa kanila kaya nakakapagsalita ng ganon. Kasi bukod po sa yung kanilang pag-uugali, yung kanilang pagiging panatiko, alam naman nila na mali na yung kanilang sinusuportahan ay talaga todo suporta pa sila, ay parang, in my opinion, parang nananadya na po sila. Kagaya nito, nagpakalat po sila ng fake news na si Baste Duterte daw po ay nagpadala ng eroplano sa Middle East para i-rescue ang mga kababayan natin doon. Pero hindi naman po ito totoo. Wala pong ganyang nangyari. Hindi po nagpadala ng eroplano si Baste. Ginawa po nila yan para pagmukaing masama si PBBM, ang administrasyon, at para pabanguhin at pagmukaing magaling si Baste Duterte at ang mga Duterte. Ang nakakapikon, ang daming naniwala dyan. Kung makikita nyo sa comment section ng mga nag-post niyan, ay sinasabi nila buti pa ang mga Duterte, may malasakit, buti pa si Baste Duterte, nagawa ng paraan, magaling, matalino, kung anong mga positive comment ang sinabi kay Baste, tapos puro negative comment ang sinabi kay PBBM at sa administrasyon at sa gobyerno. Pero fake news po yan. Hindi po nagpadala ng eroplano si Baste sa Middle East. Pero ang nakakainis at nakakapikon, kaya nakakapagsalita ng hindi maganda yung mga tao, kaya sila tinatawag na BOBO, TANGA, dahil sila po yung naniwala sa fake news. Naniwala at inamplify at talaga naman pong sila ay naging emosyonal. Todo admiration, todo palakpak, tuwan-tuwa at talagang hangang-hanga po sa mga Duterte kay Baste pero hindi naman totoo. Tapos galit na galit kay PBBM. Yan po yung ginagawa ng mga propagandista at mga troll na mga DDS, mga kababayan. Magpapakalat ng fake news para pabanguhin ang kanilang mga idol, ang kanilang mga poon, ang mga Duterte. Magpapakalat ng fake news para pasamain ang mga kalaban nila sa politika, mga kababayan. Ganun po sila kasama. Kaya nga po, natatawag na silang BOBO at TANGA dahil nagpakalat na nga sila ng mali, kasinungalingan at kasamaan, pinaniwalaan pa. Tapos, nalaman na ng mga suporta nila, ng mga DDS na mali at kasinungalingan, pinakalat pa. At patuloy pa rin silang naniniwala sa mga vloggers at propagandista nila. Ganun po nakakapikon at nakakalungkot. Kagaya nito, itong picture na ito ni Mayor Leni Robredo na nagbubus. Matagal na naman po niya ginagawa yan eh. Ito po yung mga panahon na talagang bata pa si Mayor Leni, nagbubus po siya talaga. Ngayon, dahil nga po hindi yan na kayang gawin ni Sara Duterte, ang ginawa po ng mga DDS troll at propagandista, inedit po. Nilagyan po ng kunwari mga cameraman, mga vlogger na pinipicturean si Mayor Leni Robredo para pagmukaing in a stage or scripted or gawa-gawa. Pero hindi po eh. Ito po yung original eh. Ayan, at matagal na pong ginagawa ni Mayor Leni Robredo yan noon pa. Hindi pa man siya congresswoman,
hanggang naging congresswoman siya, hanggang naging vice president at ngayon mayora. So palibhasa hindi yan kayang gawin ni Sara Duterte at marami pong napahanga kay Mayor Leni Robredo na kaya niya talaga mag-bash noon pa man eh. Ngayon, para pasamain si Mayor Leni Robredo, inedit yung picture, ilagyan ng mga tao sa paligid na kunwari may mga kumukuha ng camera at may director. Tapos, ipinakalat ng mga troll, ng mga propagandista. Ayun, naniwala na naman po ang mga uto-utong DDS. Galit na naman sila kay Mayor Leni Robredo. At talagang kung ano-ano na namang hindi magagandang salita ang sinabi nila sa comment section. So, ganun po kalala at kasama ang mga DDS. Kaya, naunawaan ko na po si Dr. Ron kung bakit yung mga binitawan niyang salita sa mga DDS ay talaga naman pong masasakit. Dahil kahit naman po sabihan mo ng masasakit na salita yung mga yan, hindi na po tumatalab, manhid na. Yung kasinungalingan ginagawa nila, gagawa pa sila ng kasinungalingan, maninindigan ng mga yan sa kasinungalingan, ipagtatanggol ang kasinungalingan, ikakalat ang kasinungalingan, at manlilin lang ng maraming Pilipino. Diyan po sila nanalo noong 2016. Sa panlilin lang. Sa fake news, sa kasinungalingan, sa conspiracy theory. Ginagawa po nilang BOBO. Gusto nilang maging BOBO ang mga Pilipino kagaya nila. Deserve ni Duterte na makulong. Para sa akin, matatawag nating ama ng kasinungalingan sa Pilipinas. Siya yung presidente na talagang ang daming pinakalat ng kasinungalingan. Kabastusan, kasinungalingan, at talagang nasira po ang moralidad at values ng mga Pilipino nung nanungkulan siya. At ngayon, hanggang ngayon, meron pa ring epekto ang ginawa niya sa loob ng 6 na taon. Kasinungalingan, joke, kabastusan, hanggang ngayon, dala-dala ng mga panatikong supporter niya, mga kababayan. Kaya sana lahat ng kampon niya, mga kaalyado niya na gumawa ng kasalanan at kasamaan at pagnanakaw sa mga Pilipino, lahat ng mga kaalyado ni Duterte na gumawa ng mali, kasalanan at pagnanakaw sa mga Pilipino, sana makulong. Ulitin ko po, sana makulong, maparusahan, makaharma, at hindi na makabalik muli sa gobyerno dahil alam naman po natin kung anong ginagawa nila. So, yun lang mga kababayan. Wag po tayong gagaya sa ganung ugali. Napakawawalang hiya, napakasinungaling, at talagang pinaninindigan ng kasinungalingan at fake news. Wag po natin silang gayahin dahil durog na po ang Pilipinas dahil sa mga sinungaling na politiko, dahil sa mga nagpapakalat na fake news sa mga vloggers at mga troll, at dahil sa mga tiwali, mga korap na iniluluklok nila sa gobyerno. Lalo po tayo naghihirap dahil sa ganyang sistema. Wag po nating payagang sila ang magtagumpay, lalo na sa 2028 election. Maraming pong salamat sa panonood.